Sumayin niyo ang Panginoon, at sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya nagsadya kay Jesus. Rabay, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos. Sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipapanganak na muli ang isang tao? Kung matanda na siya, makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at narinig ninyo ang ukong nito. Ngunit hindi nyo alam kung saan nanggagaling at kung saan napaparoon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gaano na po ba tayo ka-close kay Jesus? This close? Or this close? Sana po, ganito na. Sapagkat kung ganito pa lang ang closeness natin kay Jesus, hindi pa yan close talaga. Sinabi ko po yan as by way of intro sapagkat tampok po ngayon sa ating binasang ebanghelyo ang Pariseyong si Nicodemo na pumunta kay Kristo para makipag-usap. Yes, tama po ang dinig ninyo. Isa po siyang Pariseyo. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga Pariseyo kontra kay Kristo. Isa si Nicodemo sa mga Pariseyong sasabihin natin naniniwala kay Kristo kahit papaano. At makikita po natin yan sa mga salita na kanyang binitawan sa Ebanghelyo. And I quote, Rabay, nalalaman po namin kayo isang guro na mula sa Diyos dahil walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa Kanya ang Diyos. And so, kumpara sa ibang mga Pariseyo na malayo talaga kay Kristo, malayo talaga, walang amor kay Kristo, kahit papaano, malapit kay Kristo si Nicodemo. Obviously, sa sitwasyon ng Ebanghelyo ngayon, nakikipag-usap siya kay Kristo Sila lang dalawa. So po pwedeng wala pang isang dipa ang pagitan nilang dalawa. Pero kung gaano siya kaya close kay Jesus, yun ang medyo problema. Kasi by all indication, sa ating Ebanghelyo ngayon, close nga siya, pero parang hindi close talaga. Close, but not too close. Close, but not close enough kay Jesus. Again, details matter in the gospel. Sabi po dito ni St. John, gabi nang magpunta si Nicodemo kay Kristo. Yung gabi dito ay po pwedeng sumisimbolo sa kalagayan ng kaluluwa, isip, puso ni Nicodemo. Na bagamat naniniwala siya kay Kristo, hindi siya talaga tunay na sumasampalataya pa. Bagamat naamay siya kay Kristo, hindi pa rin talaga niya isinusurrender ang buhay niya kay Kristo. Because otherwise, lalantad na siya. Susunod na siya kay Kristo at magiging isa sa mga disipulo ni Kristo. Hindi na siya matatakot sa sasabihin ng iba. Hindi siya matatakot na itawalag siya ng kanyang mga kasama. Hindi Nandun pa rin ang takot niya. Nandun pa rin ang reluctance niya, ang reservation niya. Kaya nga po, gabi siya nagpunta para hindi siya makita ng iba. Para hindi siya mapag-usapan sa gagawin niya. So you see, he may be too close, but not close enough. Not close enough to Jesus for God to change his life. Sayang nga po kasi nandun na siya sa harapan ng kaliwanagan habang siya ay nababalot ng kadiliman. Sa pagkatandaan po natin, kahit na gumagawa tayo ng mabuti, kung wala sa buhay natin si Jesus, walang kwenta yung kabutihan ngayon. Hindi tayo maililigtas sa mga kabutihan ngayon. Ang makapagliligtas sa atin ay kung nasa ating buhay talaga ang Panginoon.
upang maging totoo ang mga kabutihang iyon. Dapat nasa ating buhay ang ating Panginoon upang maging totoo ang mga kabutihang gagawin natin sa ibang tao. So, nandun na siya sa harapan ng kaliwanagan habang siya nasa kadiliman, but he was too afraid, too reserved, too reluctant to step into light for God to be able to change his life. Sayang. Close, pero hindi ganito, kundi ganito. Sa pagkatandaan po natin na yung ganito at yung ganito, yung ganon pa, na malayong-malayo kay Kristo, halos pareho lang yon. Kung yung ganito ay hindi hahantong sa ganito. Tama na better yung ganitong distansya kaysa malayong distansya. At again, kung ang ganito ay hindi magiging ganito, kung tayo ay hindi magiging isa kay Kristo, kung hindi tayo paghaharian ni Kristo, kung ang buhay natin ay hindi natin isusuko kay Kristo, kung hindi makikita sa ating buhay si Kristo, kung hindi tayo magiging bagong nilalang, katulad ng sinasabi ni San Pablo, walang kwenta ang pagiging close na ganito. Mabuti pa nga siguro yung pakiramdam ng munti ka nang nanalo sa loto, pero yung isang numero lang ang diferensya, hindi mo pa nakuha, hindi pa sumakto, hindi pa natumbok, di ba? Pero dahil wala ka namang magagawa nun, out of your control, matatanggap mo yun eh. E paano kung maging isa tayo sa masasabihan ng Panginoon? Pagdating ng hindi ko kayo nakikilala, bagamat sasabihin natin, Panginoon, nangaral po kayo sa mga lansangan namin. Kumain po kami. Kasama ninyo. In other words, nagsimba po kami. Narinig po namin ang mga aral mo. Diba? Yun yung mga taong ganito, pero hindi naging ganito. Kaya hindi nakilala ang Panginoon. Hindi nagkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. Sayang yun. At panghabang buhay nating panghihinayangan. Kasi nandyan eh. At may control tayo. Pinakawalan pa natin. Grabing panghihinayang yun ang mararamdaman natin. Ganyan po ang mangyayari sa atin kapag kumpara sa iba na hindi naman nagsisimba, hindi naman madalas kumuha ng mabuti, hindi naman nagninilay, o at least nakakarinig ng salita ng Diyos. Kapag kumpara sa iba, hindi pa rin tayo nabago ni Kristo, sapagkat nandun pa rin ang yabang natin, nandun pa rin ang mga iniingatan natin, mga kasalanan natin, nandun pa rin na hindi ang Diyos ang una sa buhay natin, nandun pa rin mas mahal natin ang pamilya natin kaysa sa Diyos, mas mahal natin ang karir natin kaysa sa Diyos, mas mahal natin ang ministeryo natin kaysa sa Diyos, mas mahal natin ang kabuhayan natin kaysa sa Diyos, mas mahal natin lalong-lalo na ang pera dahil kailan kumpara sa Diyos. Nakaw, pag ganyan pa rin tayo, tayo ang pinaka manghihinayang sa impyerno. Kumpara sa ibang mapupunta no na hindi naman katulad nating laging nagsisimba, hindi naman katulad nating laging gumagawa ng mabuti o kaya ay hindi naman katulad ng iba sa atin na nagpapasa, nagninilay sa salita ng Diyos. Mas matindi ang magiging panghihinayang natin. Nasabi ko po sa inyo. Kasi nandyan eh. Nandyan na. Hakbang na lang for an act of total surrender to God. Pinakawalan pa natin. Kaya sana po wag tayong makontento na maging parang si Nicodemo lang ha. Yung malapit lang pero hindi malapit talaga. Yung malapit lang physically but not spiritually. Po sana tayong makontento na nang nabibighani lamang sa kaliwanagan ng katotohanan ni Kristo. Kundi let us enter into that light, into that truth. Hayaan natin sakupin tayo ng kaliwanagan ng katotohanan yan. Huwag lang po tayong makinig sa mga aral ni Kristo. Hayaan nating baguhin tayo ng mga ito. Huwag lang po tayong maniwala, kundi sumampalataya din tayo. Magtaya tayo sa Kanya. Hayaan nating isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Revelations 3:20, Here I am, says the Lord. I stand at the door and knock. Whoever hears my voice and opens the door, I will come in and eat with them. Hindi po sapat na maging malapit lamang tayo sa Diyos. Papasukin natin siya sa buhay natin. Kumakatok po siya, pagbuksan na natin. Sapagkat kung ang mga pagkakataong pagkatok niya ay sasayangin natin, darating ang panahon na tayo naman ang kakatok ng kakatok. Pero hindi na niya tayo maaari pang papasukin. Sapagkat sapat na yung mga pagkatok na ginawa niya sa puso natin. And when that happens, wag naman sana, because when that happens, we will come into a fuller realization that we came close, but not too close. Kaya sayang lang ang pagiging malapit natin sa Kanya. Kasi
hindi pa natin tinodo talaga. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgit ang Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko. ringgit ang Diyos Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong mas mapalapit sa iyo. Yung malapit na malapit kung saan mababago mo na yung buhay ko. Tulungan mo po ako na alisin ang pagiging reluctant ko, ang mga reservation ko, ang mga takot ko, ang mga pag-alala ko, sapagkat ito ang siyang naglalayo sa akin sa iyo. Tulungan mo po akong maging bukas sa iyo. Hindi lamang kapag may mga problema ako, kundi kahit na sa mga mahalagang bagay at tao sa buhay ko, tulungan mo po na ikaw ang maging sentro ng puso ko, maging una sa buhay ko, sapagkat yun ang pinakakailangan ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang mag-atubiling isuko ang buhay sa Kanya dahil mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa mga biyayang hinihiling natin, ang pinakamahalagang biyaya ay ang Diyos ay maghari sa buhay natin kung lalapit ka kay Jesus, sapagkat ang mga hinihiling natin mga biyaya, madali niyang ibigay. Pero hindi niya ibibigay kung wala siya sa ating buhay. Hindi siya magbibigay ng mga biyaya na magiging karibal niya. Hindi dahil seloso sa may kulang sa Kanya, kundi dahil tayo ang kulang at tayo gusto niyang punuin. Siya lamang ang makapupuno sa atin. Ano man ang mangyayari sa atin, kapag ang Diyos ang nasa buhay natin, we'll be fine. And that's the gift. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon na magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.